Hello, sweetheart. Puno ng pananabik na bati ni Ruel sa kabilang linya. Isang malalim na buntong hininga ang hinugot ni Marian sa dibdib bago nagpa siyang kausapin ng katipan. Ibig niyang maiyak at hindi niya makontrol ang sarili. Ruel? Sweetheart, may problema ba? Umiiyak ka ba? May pag-alalang tanong ng binata sa kanya. Wala. Namimiss lang kita ng husto. Sa sinabi lalo siyang napaiyak. Paano niya nagagawa ito habang naroroon siya sa shop, natatahi sa kanyang trahe de boda? I miss you too, sweetheart. Kung maaari nga lang ay umuwi na ako ngayon para... Huwag, nauunawaan ko ang trabaho mo. At nauunawaan ko rin kailangan mangyari ito. Isa pa, tumawag lang ako para marinig ko ang boses mo. Sa sulok ng kanyang mga mata ay kita niyang nakatingin sa Victor sa direksyon niya. At sa anyo na lalaki ay nahuhulaan niyang parang alam na nito kung sino ang kausap niya sa kabilang linya. Huwag ka mag-alala, sweetheart. Sa pagbabalik ko, kahit ano pang mangyari, itutuloy na natin ang balak nating pagpapakasal. At hindi na ako muling makapaghintay pa. Hindi mo lang alam kung gaano kahirap ang tinitiis ko ngayong malayo tayo sa isa't isa. Ganon din ako, Ruel. Kinagat niya ang labi upang huwag mapahagulhol. Ibinubulong ng kanyang budhi na ipagtapat na rito ang katotohanan. Ngunit pinipigil siya ng takot na nararamdaman niya. Iniisip niyang baka kung ano ang mangyari sa binata. Sakaling malaman nitong hindi na kailanman magkakaroon ng katuparan ang mga pangarap nila, ang mga pangako nila sa isa't isa. Ingatan mo ang sarili mo para sa akin, Marian. And always remember that I love you. Wika ni Ruel sa kanya. May nararamdaman siyang kalungkutan sa ilang sandaling katahimikang namagitan sa kanila. Kumusta naman ang buhay mo sa hasyenda? Ang binata na rin ang bumasag sa katahimikan. Okay naman. Matatapos ko na ang nobelang sinimulan ko bago ka umalis. Pagsisinungaling niya rito. Kahit ang totoo'y naburo na sa 10 pahina ang ginagawa niyang istorya dahil sa pangyayari. Mabuti kung ganon. Kumusta naman ang mga tao sa hasyenda? Inaasikaso ka bang mabuti ni Nana Esper? Oo, mabuti sila sa akin. Muli ang pagpatlang ng katahimikan. Ruel? Sigurado ka bang okay ka lang, sweetheart? May gusto ka bang sabihin? May pag-alalang tanong ng binata na marahil ay nararamdaman sa kanyang tono ang bigat na dinadala niya sa dibdib. Sasabihin na ba niya rito ang totoo? Humugot siya ng malalim na paghinga. Ruel, may simula niya. Ngunit hindi nagawang ituloy ang sasabihin nang maramdaman ang pagyakap ni Victor sa kanya mula sa likuran. Susukatan ka na ni Ino, sweetheart. Anito na tila sinadya upang marinig ni Ruel sa kabilang linya ang sinabi nito. Mabuti na lang at mabilis niyang natakpan ng palad ang mouthpiece. Pinilit niyang makawala sa pagkakayakap nito at nagtagumpay naman siya. Marian, where are you? May pagdududa sa tono naman ni Ruel nang magtanong ito. Sinong kasama mo? Kailangan ko nang umuwi, Ruel. Kanina pa naghihintay si Nana Esper sa labas. Makakapaghintay si Nana Esper, sweetheart. Pero nakakahiya sa kanya. Sige na, bye. Marian? Narinig pa niya ang tawag ni Ruel sa kanyang pangalan. Ngunit hindi na niya ito pinansin at ibinaba na niya ang telepono. Pinahid niya ang natitirang luha sa pisngi bago hinarap niya si Victor. Madilim ang anyo na lalaki ng igiyasan nito pabalik sa kinaroroonan. Natupad na pangarap para sa isang bride ang tahiin ng isang sikat, ang mamahaling trahe de boda na isusuot nito para sa isang ingranding kasal. Pero kaunti mang excitement ay walang nararamdaman si Marian. At kahit ang diamond solitaire engagement ring na binili pa ni Victor sa sikat na jeweler sa Makati ng araw na iyon bago sila magtungo sa shop ni Ino, ay hindi kayang tapatan ang lungkot na nasa puso niya. Pauwi na sila sa hasyenda nang bigla na lamang ihinto ni Victor ang pick-up sa gilid ng kalsada. Walang ibang sasakyang nagdaraan na mga sandaling iyon at ang natatanaw niya
ay ang mga talahib at puno ng niyog. Kunot ang noong sinulyapan ni Marian ang lalaki at nakita niyang nakatiim ang mga bagang nito at namumuti ang mga kamao sa mahigpit na pagkakahawak nito sa manibela. Tinawagan mo ba si Ruel para sabihin sa kanya ang nangyari? Tanong nito sa mapanganib na tono. Tinalo ng kaba ang puot na nararamdaman niya para sa lalaki. Hindi. Sagot niya walang lakas ng loob na sabihin sa kanya ang totoo. You listen to me, Marian. Anitong sinaklit ang braso ng dalaga. And listen well. Wala kang sasabihin kay Ruel hanggat hindi siya bumabalik mula sa basilan. Ayokong mapahamak siya ng dahil sa pag-alala sa'yo. Huwag ka na magkunwari na para bang talagang ayaw mo may mangyaring masama sa kanya. Puno ng hinanakit na bulalas naman ni Marian. Why? You'll be filthy rich kapag may masamang nangyari kay Ruel. Dahil masusolo mo na ang kayamanan mong Arcega. Hindi ba? Don't tell me, hindi mo naisip yun. Ganyan na ba talaga kasama ang tingin mo sa akin? May kalakip na lungkot ang tinig ni Victor nang sabihin iyon sa kanya. At anong inaasahan mo magiging pagtingin sa iyo ng babaeng pinagsamantalahan mo, Victor? Puno ng pangungutyang pahayag naman niya rito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Victor bago binitawan ang kanyang braso. You're afraid, aren't you? Aniya nang muling patakbuhin ni Victor ang sasakyan sa kalsada. Natatakot kang baka hindi matuloy ang kasal kapag nalaman ni Ruel ang ginawa mo sa akin? Pagtiim ng bagang ang tanging isinagot ni Victor sa sinabi ng dalaga. Huwag ka mag-alala, Victor. Tama ang paraang ginawa mo. Aniya ang layon ay insultuhin ito. Tiniyak mong hindi na ako makakabalik pa kay Ruel. I love you. Hindi ko kailangan yan. At gaya ng sinabi ko sa'yo, titiyakin kung hindi ka kailanman magiging maligaya. Mabilis na lumipas ang mga araw nang hindi namamalaya ni Marian. Nakahanda na ang lahat para sa nalalapit na pag-iisang dibdib nila ni Victor. Pero sa bawat paglipas ng araw, pakiramdam niya ay nalalapit na ang takdang araw ng kanyang kamatayan. At ngayon ngang bisperas na ng kanilang kasal, ay hindi pa niya magawang kumain sa labis na kalungkutan. At habang abala ang lahat sa paghahanda, ay narito naman siya at nagmumukmuk sa loob ng kwarto. Napakaganda talaga nitong damit pangkasal mo, Marian. Masayang sabi ni Nana Esper na pumukaw sa paninilay-nilay niya. Mula sa pagkadungaw sa bintana ay ibinaling niya ang pansin sa matanda na ng mga oras na iyon ay mabuting pinagmamasdan ang kanyang pangkasal na nakalatag sa ibabaw ng kama. Nung ako'y ikinasal, simpleng bestidang puti lamang ang suot ko. At handa naman namin ng tataruding mo ay isang baboy laang. Mas maswerte pa rin kayo sa akin, Nana Esper. Dahil mahal ninyo ang lalaking inyong pinakasalan. Pagkasabi niyon ay muli niyang ibinaling ang pansin sa labas ng bintana. Mula rooy naririnig niya ang pagkakasiyahan sa ibaba. Umaabot sa kanyang ilong ang masarap na amoy na nilulutong mga putahe. Pero pakiramdam pa rin niya wala siya roon. Na ang lahat ay hindi totoo. At anumang sandali ay magigising siya. At matutuklasang panaginip lamang ang lahat na nangyari. Pero naramdaman niya ang marahang pagpisil ni Nana Esper sa balikat niya. Ipinaaalalang totoo ang lahat. Na bukas ay ikakasal na siya. Hindi mahirap mahalin si Victor. Sa tingin ko at nakikita ko namang mahal na mahal ka niya. Basta saan ba't matututunan mo ring mahalin siya, Marian? Hindi ko alam, Nana Esper. Kung sa palagay mo'y imposible ang mga sinasabi ko, maaari ka pang umurong. Hindi naman nakaimik ang dalaga sa sinabi nito. Huwag mo na sanang pahirapan ang sarili mo, Marian. Ito marahil ang itinakda sa iyong kapalaran. Palad mong hindi makatuluyan sa Ruel at ang mapapangasawa mo ay ang kapatid niya. Pinilit lang ako ni Victor. Pero nagpapilit ka. Uwi ka naman ni Nana Esper sa tonong pinapalubag lamang ang kanyang kalooban. Nangunot ang noo niya nang sulyapan ang matandang babae.
Hindi ko layuning insultuhin ka, Marian. Bakit ko naman gagawin iyon? Wika ni Nana Esper na inaakalang dinamdam niya ang sinabi nito. Gusto ko lamang na ipaliwanag na ang pagpapayag mong pagpapakasal kay Victor ay parang pagsang-ayon na rin ng bukal sa kalooban mo. Wala na ang matanda ay umaalingaw-ngaw pa rin sa isipan ni Marian ang mga sinabi nito. Sumapit ang gabi. Nagliliwanag ang bakuran sa mga ilaw na ikinabit sa bawat sulok. At pumapailang lang ang masayang tugtugin mula sa arkiladong sound system. Ang matatandang tauhan sa asyenda ay patuloy sa hindi matapos-tapos na pagluluto, habang ang mga kabataan na may nagsasayawan. Umalis mula sa pagkakasilip sa bintana si Marian at ang plano'y magmukmuk na lamang mula sa higaan. Nang pumasok naman sa kwarto nito si Victor. Hinahanap pa ng mga tauhan sa asyenda. Anito at inilapag ang tray na masasarap na pagkain sa lamisitang nasa paanan ng kama. Wala akong ganang at wala akong mukhang ihaharap sa kanila. Matabang niyang sabi rito. Hindi ako bababa roon para lamang pag-usapan ng kanilang mga asawa. Hindi mo dapat isipin yan. Gusto lamang nilang makita ang aking mapapangasawa at wala nang iba pang dahilan. Gusto nilang makita ang mapapangasawa mong minsan ipinakilala sa kanila ni Rowell bilang mapapangasawa nito. Hindi ba katawa-tawa yun? Inirerespeto ako ng mga tao, kaya walang mangangahas na magsalita ng masama laban sa'yo. Irespeto ka pa kaya nila kapag nalaman nila kung anong klase kang tao? Muli na naman ba natin itong pagtatalunan? Ikakasal na tayo bukas. At kahit ano pa ang sabihin ng mga tao, hindi na magbabago iyon. Hindi pa rin ako bababa kahit na ano pang sabihin mo, Victor. Ang mabuti pa pabayaan mo na lang ako rito. Inilang hakbang ang distansyang nakapagitan sa kanila. Hinaplos nito ang kanyang mukha at ngumiti. Ang mabuti pa nga siguro'y magpahinga ka na lamang at ihanda ang iyong sarili para bukas. Pagkatapos ng kasal, babiyahe tayo patungo sa Villa Escudero. Sinasabi ko na sa iyong hindi na natin kailang magpunta pa sa Villa Escudero. May langkap na inis na tonong wika naman ni Marian. It will make no difference. Katawan ko lang naman ang maaari mong angkinin, pero hindi ang puso ko. Gagawin ko ang lahat. Mahalin mo lang ako, Marian, at sisiguraduhin kong mag-i-enjoy ka sa lahat. Promise are made to be broken. Mabuti pang huwag ka na mangako. Dahil tuparin mo man yun, wala namang halaga sa akin yun. Humugot ng isang malalim na buntong hininga si Victor bago itinaas ang mga kamay. Tanda ng pagsuko sa kanilang argumento. Pagkaraan ay tumalikod ito at walang lingon-likod na lumabas ng kwarto. Nang maglaho sa paningin niya ang lalaki, mabigat ang pakiramdam na ibinagsak niya ang sarili sa kama. Hindi na malayo ni Maria na nakatulugan na niya ang sari-saring isiping gumugulo sa kanyang isipan. Na-realize lang niyang nakatulog siya nang maalimpungatan sa tunog ng gitarang sumasabay sa pagkanta ng isang lalaki. Bumangon siya at bumaba ng kama nang matiyak na nanggagaling iyon sa ibaba sa tapat ng kanyang bintana. Nanghaharana si Victor. Dumungaw siya at hindi tiyak kung ano ang nararamdaman nang makitang si Victor nga ang lalaking kumakanta ng kundiman habang si Tata Ruding na may nagigitara. At sa likod ng mga ito'y mga tauhan sa hasyenda na animukulong sinasabayan si Victor sa pagsapit sa inuulit na bahagi ng kanta. Marian, Marian! Sumalit sa pandinig niya ang pananabik na tawag naman ni Nana Esper. Bukas siya, Nana Esper. Tuloy kayo rito. Nabuksan ang pintuan at pumasok ang matandang babae na mas kinikilig pa kaysa sa kanya. Tumabi ito sa bintana at dumungaw. Pagkatapos ay binalingan siya. Hindi baga at napakagaling kumanta ni Victor. Walang sinabing tumango lang ang dalaga. O bakit hindi ka masaya? Hinaharana ka ng nobyo mo. Tanong nitong ang ibig sabihin ay mapapangasawa. Dapat ba akong maging masaya, Nana Esper?
Tanong niyang sinunda ng isang malalim na buntong hininga. Siyempre naman. Dungaw. Dumungaw ka sa bintana para naman ganahang kumanta ang nobyo mo. Walang nagawa si Marian kundi pagbigyan ang matanda. Kung sa bagay, papatapos na ang pagkanta ni Victor. Maya-maya lamang ay matatapos na rin ang palabas na ito. Natapos nga sa pagkanta ang lalaki. Nagpalakpakan ang mga tao. Pero bago pa ito muling kumanta, ay isinara na niya ang bintana at nagbalik sa kama. Nakita niya ang disappointment sa mukha ni Nana Esper. Gusto ko na magpahinga. Aniya at naunawaan naman ng matanda ang nais niyang mangyari. Walang imik na lumabas ito ng kwarto. Sa ibaba gumuhit ang pait sa mukha ni Victor. O mga kasama, bumalik na tayo sa ating ginagawa. Hayaan na nating makapagpahinga ang senyorita. Wika naman ni Tata Ruding nang mahalatang napahiya ang amo sa ginawa ng nobya. Salamat Tata Ruding. Wika ni Victor nang balingan sa matanda. Naiintindihan ko, senyorito.